Nagbabalik po ang The Big B. Kasama pa rin ang ating pinsan, talagang napakasipag pumunta rito sa Radyo Pilipinas. Isa lang absent ko eh. Oo. Serbisyo Publiko Takero Miyamoto. Teka muna. Ano nangyari dito sa kay Ramon Revilla? Kahapon nagsalita yung ombudsman na magpa-file sila ng graft charges kay Bong Revilla. At malamang baka kasunod na rin dito si Jinggoy. So ang sabi nga nila, no, may may probable cause talaga. So hindi siya natuto. Kaya nga kung walang nakita na probable cause, syempre hindi naman masasampahan. Ebidensya kasi ito eh. Ebidensya eh. Kita naman na may ebidensya talaga laban kay Bong. Sad to say, di ba? Pero ganun talaga. Siya tinuturo ng ni Bryce tsaka ni JP Mendoza eh. Isama mo pa ata si Alcantara Bernardo. Si na naghatid daw ng 125 million doon mismo sa Bacoor. Sa bahay niya mismo. O, kita mo. So matindi talaga ang obligasyon niya. Naalala ko yan si Bong Revilla eh. Meron pang post na na ipagdasal daw silang pamilya. Ayan ang problema eh, no? Na kapag ikaw nagigipit na sa paggawa mo ng masama, bigla maalala mo siya. Siya. Si Lord. Si Lord, 'di ba? Parang yung kanta nga ni yung rapper, ni Basilio. Ni Basilio, parang ganoon eh, no? Hindi nakakaalala, pero kapag nagigipit na, naalala mo na. Pero ngayon, alam naman natin na syempre, tawag nito, si Bong hindi rin nanalo bilang senador ngayon. So ngayon, ang tanong ngayon natin dito, kailangan nila ng pera para sa kanilang legal, sa usaping legal. Kailangan nila ng pera. Kukuha ng abogado. Para ipagtanggol dati kasi nanalo sila dati nung nakaraan. Ang abogado kasi nila noon si Mendoza. Estrelito. Malupit yun, di ba? Malupit yun. Yun nga lang, wala na. Patay na eh. So kailangan nila ng isang dekalibreng abogado na naman ngayon. Baka kunin nila si Topacio. Di ba? Malay mo naman. Matalo hata. Baka matalo. Hoy, may naipanalo na. Sa wakas. Kay Tebes. Abogado nun? Si Tebes yung abogado sa Maynila. Alam mo, ganyan kami misleading yung mga DDS na yan. Yung kaso na yun ni Tebes, 2019 pa yun. Iba yun. Hindi ito yung kay Digamo na nangyari noong 2023 ba? Hindi yan. Pero pag magbalita itong mga DDS na to, absuelto na. Especially yung bingot na yung tropa ni Mima. Mahina ulo nun. Kaya nga hindi binigay ni Lord sa kanya yung buong nguso eh. Paano pa kayo pagbuo yung nguso nun? Baka diba? Ngayon nga lang samantao na, pero tingnan mo naman si Defensor, ganun din diba? Pareha sila. Kaya alam mo, di ba pula kay Defensor? pareha sila. Hindi mo alam? Si Mike? Bingot din pala. Kita mo, hindi mo alam eh. Hindi ko kita, hindi ko nagdalata. Pansinin mo, maigi maganda lang pagkakadali. Pero kay Jax, wala. Wala eh. Pang public. Pang public. Yung kay pang private yung... Tingnan mo, di ba? Ngayon ang tawag nila kay Mima ngayon, pokpok, di ba? Alam mo naman yung mga yan eh. Masyadong under the belt masyado. Parang ang mga sumusuporta kay Pangulo, isang aso na kulay puti. Di ba si Mima? Ano ba yung content ni Mima? Stick to the issue lang naman siya eh. Meron pinasaradong negosyo si Jax, pinasarado kasi din Biden tax. So sasagot lang naman si Jax dun eh. Di ba na matagal na yan? Kung gano'n yung... Bakit may word na pokpok pa na binabanggit? Ewan ko, bakit ganun sila? Lahat naman sila. Alam ba nila word na pokpok? Ibig sabihin na bayaran na babae yun. Diba? Para namang binuking nila si Mima kung makapagsalita. May nakita lang sila, kasi si Mima kasi yan eh. Palaging nasa disco. Disco pa ba tawag ngayon? Party bar! Bar na ngayon! Disco na panahon natin eh. Tayo disco. So, yun lang ebidensya nila. Pokpok si Mima dahil doon. Nagpa-party lang, pokpok na kayo naman. Naman tong mga to. Walang ganon. Hirap sa inyo eh. Diba? Kung pokpok lang ang usapan, lumingon-lingon kayo dyan. Meron dyan malay mo, katabi ni Maharlika pala. Di ba? Di ba? Yun lang mga yung hindi nila naintindihan na magsasalita kayo ng ganon. Malay nyo naman eh. Baka mamaya
Nandyan lang pala Yung may katabi nyo na pagtulog nyo. Yung may buni. Di ba? Oh. May buni. Yun eh. Hindi nga yun eh. Huwag ka nang lumayo. Salita ng ganon, laban sa ibang tao, malay mo, asawa mo pala yun. Di ba? Hindi mo alam. Hindi mo alam. Hindi mo alam. Malay lang natin. Malay lang natin. Oo, di ba? So, balik tayo kay Bong Revilla. Napunta tayo kay Bingot eh. Wala kay Ewan ko ba't dinala mo kay Mima. Hindi, anuin ko na, tumbukin ko na kasi nasabi ko rin ito sa panayam ni Newlon, no? Kasi meron daw kumakalat ng mga screenshot na na may yung 10,000. 10,000. Sa akin naman kasi, normal lang yan eh. Sa mga influencer, mga vlogger, bilang parte ng trabaho, yung mag-promote at magpakilala. Especially nung Diba? election. Ngayon, kung yun ay tinanggap ni Mima, wala namang problema. Hindi naman kayo yung tumanggap eh. Di ba? Pero, hindi lang si Mima ang gumagawa niyan. Marami. Di ba? Ngayon, kapag ka nag-promote ka ng isang tao, isang produkto, kailangan mo ng script. Tama, mali? Tama. Alam nga naman, pag pinapromote, tax, pwede ba? 5,000 lang. Pa-promote naman, no? Pa-promote na birthday ko bukas, syempre kukunin mo. Ano sasabihin mo? Alam nga na wala kang script. Hindi mo naman tatanggapin yan kung hindi mo rin gusto eh. Di ba? Na hindi mo gusto yung tao. Yun, sinasabi ko For example, kunwari lang, kung si Sarah magbibigay sa akin ng pera, hindi ko tatanggapin yan kasi ayoko sa kanya eh. Ang dami nag-o-offer sa akin dyan eh. Hindi ko tinatanggap. Bakit? Hindi naman yan yung pananaw ko eh. Alam nga na, maipalamon natin yung pananaw natin. Ito sinasabi ko sa vlog ko to, nung eleksyon, inoperan ako ng mga diskaya. 40,000 a month. Hindi ko tinanggap. Ang baba nga niyan eh. Sa akin nga mataas eh. Talaga? Tapos gulat na lang ako. May tumanggap na iba. Ayun na nga. Di ba? Kasi kapag hindi mo gusto, kahit malaki pa yung ibabayad sa'yo, hindi mo talaga tatanggapin. Tama, mali? Tama. Alam nung mga nag-offer sa akin yan dyan. Meron pa ka palang isa, nung tayo. Oo. Nung nasabi, akala nga nila, tinanggap ko eh. Dahil malaki daw yung offer. Laki ng offer kay Boss Mike. Di ba? Pero hindi ko. Kasama tayo nun, di ba? Nung perang ka, no? Di ba? Pala. Hindi nga ako para sa ganun na porke malaki yung offer, tanggap lang ng tanggap. Alam ko ganun din naman kayo. Alanganin kasi yun. Kapag alam mong alanganin ka, sugal mo mag-isa, bahala ka sa buhay mo, di ba? At saka ako naniniwala ako kay Vico Soto eh. Bakit naman ako pupunta doon sa kabila? Kahit pa in-offer yung 300,000. Di ba? Hindi po tayo para sa ganun. Hindi po para sa pera-pera lang. Ang kailangan lang natin makontento. Tulad niyan, kumikita naman tayo sa ating pagbablog. Okay na yun eh. Okay na nga. Di ba? Sobra-sobra na nga. Sobra-sobra na yun. Kumikita ka ng 500 hanggang 1,000,000. Ganun. Kayo yun. Doon kasali doon. Di ba sobra-sobra na yun? Sobra na yun. Bakit ka pa kukuha sa iba? Di pumokus ka na lang kung ano yung advokasya mo, kung ano yung pinaglalaban mo, para sa mga tagapakinig mo. Ang nakakatawa dito, no, kung makapagsalita tong mga hayop na to, no. Ano ba sila ba? Di ba sila bayaran? Yung pagpunta-punta ba nila sa SMNI, hindi bayad yon? Hindi, ganito yan insan eh. Di ba? Wag na nating masyadong gawing komplikado. Yang tulad niya si Banat Bay, di ba? Banat ng banat kay Kibulo yan. Hindi ako naniniwalang yan ay sugo ng Diyos Eka. Magugulat ka na lang. Ngayon, pinagtatanggol niya na. So yun yung mga ganong mga eksena, alam mo na kagad. Hindi naman kailangan pa na palaliming unawain eh. Common sense na lang yan. Bakit dati binabanatan mo ngayon biglang naging ano niya na, no? Tagapagtanggol na bilang senador. So ayun ba, wala bang bayad yun? Ayun. So, ayun ang pangit. Kapag nagpabayad ka, hindi ba mo yung prinsipyo mo? Yan ang pangit. Ako matibay to. Basta kapag ka gusto ko. Kapag ka ayaw ko. Ganun lang ako. At ganun ka rin naman eh. Hindi, pag ayaw talaga. Pag diba? di ko type yung politiko Di ko ayoko. Punta na natin si Bong Revilla bago matapos yung oras natin, no? Nga pala, no? Hindi. So ngayon, bukod kay Bong Revilla, no, kasama si Jinggoy na meron din daw probable cause. So, ibig sabihin mo ba, mapapahiya na naman ng mga DDS dito na... kasi matagal na nilang sinasabi yan, ba't daw lang big fish kasi nga daw, nagsalita ang si Boying Rimulya na bago magpasko, bago mag-New Year, meron makukulong. Pero si Boying Rimulya, lodi naman natin yan. Oo naman. Si John Vic lang yung medyo hindi ko alam. Pero lodi natin si Boying Rimulya.
Hindi kasi gusto magpresidente na yan. Ikaw naman, porke lang may nabasa ka lang. Hindi, sinabi niya mismo. Si ganun John ba? Vic, gusto niya ano daw. Magpresidente. Oo, may posibilidad daw na tumakbo siyang presidente. Talaga? John Vic? Pero, speaking of Boying Rimulya naman, di ba, sinabi niya kasi yan noong December, bago December 15, may makukulong. Sabi ko nga, isa lang eh. At least hindi tayo pahiya eh. Eh, yun nga lang hindi nangyari. So, napahiya din yung mga taga-suporta ni PBBM. Meron naman si Diskaya. Pero diba? hindi siya man may turing na big fish kasi, So parang na-police lang siya eh. Parang kumbaga sa mayroon dilis, may gurami. So gurami lang hindi Pero, talaga hito tsaka kasi bulig. Nung sinabi ni Boying Rimulya yon, sabi ko parang malabo ata mangyari yon. Nasa isip ko na eh kasi kaka-file pa lang ng kaso tapos sasagot pa si Bong Revilla ng 5 days. Eh hindi naman 5 days so kasi may motion for reconsideration pa yon. May proseso ka mo. Oo. Eh syempre pag 5 days yun, kasama pa dito yung holiday. Hiwalay na yun, di ba? Hiwalay na bilang yun yung holiday tsaka weekends. Oo, meron pang Pasko ka. May Pasko pa. So, alanganin talaga. January to, malamang January. Yan. So, sakto ngayong January nga, ito na nag-proceed na. So, it's matter of time na lang talaga na lalabas yung arrest warrant talaga nito. So, ibig sabihin na totoo yung balibalita na pinakalat ni Aimee na chismis na January 15 daw eh. Na January 15. Pero hindi arrest warrant yun. Lumagpas. Hindi arrest warrant yun. Pero anong nangyari sa January 15, sinabi ngayon ng ombudsman na may probable cause. So, pag may probable cause, ipa-file ito sa Sandigan Bayan. So, arrest warrant na kasunod nito. Ayan. So, ibig sabihin, makukulong na naman itong mga to. Oo. Kasi, diba dati nakulong na yan? Tandaan natin, si Bong Revilla nun, siya, sumurrender. Sumurender si Bong, hindi na siya hindi na siya nagtago eh. Hindi nagtago. Sumurender talaga siya. So, good shot yun At least hindi mo na pinahirapan yung administration na yun. Tsaka So tingnan ngayon natin ngayon kung anong gagawin niya ngayon kung siya ba surrender ulit. At tsaka pwede ng kantsawan si Bato at tsaka si Roque na tumatakbo. Tsaka si Saldico, mga nagtatakbuhan. Saldico doon sa Portugal eh. Ayan ang maraming kaso, Tingnan mo lahat pala ng flood control project dumadaan pala kay Saldico. So nasa kanya pala lahat. Sa kanya lahat, di ba? Talagang dumadaan. Pero sabi nung idol mo na si John Vic daw eh. Kasama si Martin daw. Oo, kasama daw eh. Kaya nga idol ka si John Vic eh. Lodi ko yan eh. Baka sabihin na naman ng mga manonood, di ko talaga boss Mike hindi nga ako nagsasalita eh. Nakita ko nga kanina. Umaayon lang ako sa mga sinasabi nila Ping Lacson, ni sino pa to? Ni Nabotas Congressman Toby Chanco, at ngayon si John Vic Rimulya. Nagsasalita ngayon na eto daw nga si Saldico mga $1 billion yung kanyang kinikback. At mas malaki ang kinikback daw ni Martin Romualdez. Galing ba sa akin yun? Hindi. Di ba? Naman yung sinabi ni John Vic yun. Pero syempre, ayun na naman tayo eh. Lapos may ebidensya muna. Tama. Pag may ebidensya, babalikan talaga ako. Ayoko na sa'yo, Ninong. Yala. Ayoko na Hindi kasi, sinasabi ko naman sa mga content ko eh. Kapag may ebidensya talaga na yan, tablahan talaga. Pero pag ganyang... Pero wala ka ba tiwala kay Ping Lacson? Hindi. Medyo malupit yun. Ako kasi, mataas ang kredibilidad niya para sa akin. Kasi yung sinasabi ni Ping Lacson, ganito, meron daw binili si Martin Romualdez na isang property na ang bumili si Diskaya. Pero totoo si Martin. So tingnan ngayon, dami crony. So ngayon lalabas yung yung testigo niya sa Blue Ribbon sa January 19. O tingnan natin, baka mamaya gutesa yan eh. Hindi, ang lalabas daw parang kamag-anak ni babae daw. Kamag-anak daw ni ni Diskaya. Baka mamaya yung isang kasama nila na nakulong. Yung ginawan dami din, di ba? So abangan natin yung lalabas niyang ebidensya. Paano nga? Wala tablahan talaga pag ano. Hindi, ano naman yan eh. Kasi alam mo ba, ang dami nagagalit sa akin dyan. Sa akin kasi iba-iba tayo ng pananaw, di ba? Kami, nagkakaroon ng respeto sa bawat isa kasi ako, eto yung pananaw ko. Sila, yun yung pananaw nila. Di ba? Okay lang yun. Minsan tumatawag si Koy sa akin na ganun-ganun. Sabi ko, 2 beses na tumawag si Koy sa akin. Sabi ko, bro, importante sa atin, magkaibigan tayo. Mag-iba tayo ng prinsipyo ng paniniwala sa politika. Huwag natin ko-compromise yung pagkakaibigan natin. Kasi na natin yan eh. Nabiltan natin yan eh. Diba? Hindi naman tayo mga DDS na... Nasa sa labis mo, nagbabangayan. Dahil hindi ka sang-ayon sa pananaw niya at tingin mo
'Di ba? Ano yan eh? Parang di ba? superiority kasi tawag dyan eh. Mas Yun. magaling ako sa inyo. Dapat maniwala kayo sa akin. Isa wala tayong ganun eh. Hindi tayo ganoon, hindi tayo ganoon. Ikaw nga dapat yung maging leader namin. Pero walang leader dito. Walang ganoon, Oo, di ba? Wala. Trapa tayo dito. Natatawa nga ako. Kasi nga, yung mga nanonood, susumbong ka namin. Kaya siguro si Koy tumatawag sa'yo dahil may mga nagko-comment. Natitrigger siya. Ako natatawa na lang ako dyan. Basta tayo, ang sa atin, kapag kayo ng pananaw mo, yun ang prinsipyo mo, panindigan mo. Tsaka nakatingin naman tayo, ano ba yung pinaka-common denominator natin? Sumuporta sa presidente. Yon. Doon na lang tayo. Doon lang tayo. Yun yung lagi ko sinasabi noon na kung saan na lang tayo magkakasundo-sundo, doon na lang tayo magsama-sama. At sa mga bagay na hindi natin napagkakasunduan, bahala kayo dyan. Yung issue naman kay Martin, parang side lang yan eh. Oo. Nasa gilid lang naman yan na napag-uusapan natin eh. Mas importante talaga dito yung supportahan yung presidente kasi underappreciated talaga yung presidente talaga eh. Sobrang, ay talaga napansin ko talaga eh. Hindi siya masyadong na-appreciate. Pero kung makita ninyo yung trabaho ni presidente araw-araw, grabe. 3, 4, 5 na event yung pinupuntahan niya. Puro lahat inauguration na nagpatayo ng bagong solar panel, namigay ng lupa. At namigay ng mga equipment. Puro ganyan. Kasama ang PCSO. 3, 4, 6 na ganyan yung yung dumarating sa atin na gano'n, di ba? Araw-araw. So tingnan mo yan kung simpleng tao, ibig sabihin nun, mula umaga hanggang matulog ka ng gabi, nagtatrabaho ka. Samantalang si Digong nandoon lang daw sa Malacanang natutulog, nag-aantay ng bit-bit daw. Diba? Mabebeng-bang. Sabi ni Nino yun di ba? Titigas pa ba yun si Digong? Malay mo naman kung Di na nga makatayo nung bago siya matapos yung termino niya. Malay mo naman. Ngayon, mga kababayan ko, etong si Bong Revilla at saka si Jinggoy Estrada, tingin ko, sa lalong madaling panahon, mukhang masisilbi na to ng arrest warrant. Sure na yan. Kasi sure na yan. Marunong tayo magkaso eh. Kaya alam natin yung proseso eh. Pag sinabing may probable cause na, alam mo na kasunod yan eh. Alam mo na eh. Alam mo na yan, tuloy-tuloy na yan at isasampa na sa korte. At ngayon, syempre, depende na yan kung bailable yung magiging kaso mo. Mukhang hindi. O hindi. O non-bailable. Natawa ko sa isang kaso ni Bong Revilla eh. 76 million daw yung ninakaw. Sabi ko, 76 million, dapat nagbawas ka ng 1,999,000 para hindi plunder, para available case. Magkano ba yung 75 plunder? na ngayon, 75. Dati 50 lang, di ba? 50 lang yung 75. Ngayon 75 so na. yung isang kaso ni Bong Revilla, 76,000, di na nagbawas sa 1 million tsaka piso. Sayang eh. At least available sana yung kaso niya, di ba? Sayang eh. 1 million din yun. 1 million tsaka piso. Di ba? Alam mo ba si Bong Revilla mahilig yan sa tulad nila Ellen Adarna. Di ba sabi ni Ellen Adarna, di ba? Umamin na to pa lang si Bong Revilla. Ikaw naman, paring Bong, di ka ba nakukontento kay Maring Lani? Di ba kailangan mo pa talaga na humanap ng iba tulad ni Ellen Adarna? Wala namang problema yon, Pero sana hiwalayan mo na lang muna si Maring Lani. Tapos, yun, tsaka ka humanap ng iba. Mahirap yung ikaw public servant tapos escort service lang ata yung kay Eden ba o relasyon? Mayaman naman kasi si Ellen Adarna, mayaman ang pamilya niya So mahirapan din siya kung sasabihin niya isang gabing kaligayahan 'di ba? Indecent proposal ang gagawin niya. Ikaw ba? Si Jinggoy. Si Jinggoy iba yun Iba yata yung binubuking nun no? Kasi ayon sa mga balibalita at meron lang nagpatotoo niyan yung isang inagawan niya daw yata ng boyfriend, di ba? Anyway, personal 'yon Pero malaking bagay din 'yon na malaman ng publiko kung ano ba talaga katotohanan diyan sa kasarian ng ating mga lingkod bayan kasi baka mamaya nagagamit ang pera at pondo ng bayan sa mga yan. Di ba? Alam mo naman yan nagpapa-shoutout pala si Tiger 99, no? Nag-message sa akin. Nanonood daw sa atin si Tiger 99. Yan, Yan. So ngayon, so bukod nga po dito kay si Bong ating mauna, sunod si Jinggoy.
mukhang si Joel din ata, namumuro din ata si Joel. Yan nga yung Kasi hinihintay ko. sumagot na rin si Joel Ah. sa kanyang affidavit eh. Kasi nakita mo proseso yun eh. Ah. So may, alam mo yan eh, may allegation sa'yo, kinasuhan ka, sasagot ka. So ngayon si Joel, nasa stage siya ng sumasagot na. So, Ngayon, ang sunod nito, resolution na. so meron ng mga counter affidavit Oo, na okay ginagawa. So proseso to. Proseso. Kaya nga sabi ko nga kay Boying Rimulya nun eh, kakafile ng kaso tapos arrestuin mo ng December 15. May proseso yan, alam ko. Baka naman may dahilan si Boying kaya ganun yung kanyang in-announce. Pero syempre kasi ang point dyan, no, ang presidente yung dito yung masisilip eh. Akala ko ba may makukulong? Well, may nakulong na. Sabi ni PBBM, may maraming makukulong. Totoo naman nangyari yun. Di ba? Totoo naman. Ay lang sinabi ni PBBM, di ba? Maraming makukulong. Yang grupo ng mga BGC boys. Wala siyang pinangalanan. Maraming makukulong. Yung nga lang, nung si Boying yung nagpa-interview, may name drop. Yan ang mahirap. Ay, ng Tapos ang gagawin... Siyempre yung mga tao, maghihintay yan. Pag hindi natupad yan, wala pala si Bongbong. With talaga yan. Ang tatamaan si Presidente. Yun ang problema. Yun nga yung lagi kong binablog na ang minsan nagiging problema, yung kasalanan ng mga tauhan niya, siya yung tinatamaan talaga. Ngayon kasi, ang sabi naman, hindi naman daw siya hawak ni Bongbong, si Rimulya. O nga, tama naman siya, ombudsman siya eh. Hiwalay talaga siya sa hiwalay na entity sa executive yan Pero, Diyos ko naman, alam naman natin na magkaalyado kayo. From in the first place, DOJ secretary ka niya eh. Hindi mo talagang may maalis yung sarili mo sa presidente eh. Kasi, pero ang laki kasing bagay ng trabaho ni Boying, di ba? Kawawa din eh. Kawawa din kasi parang nabubulunan na nga. Tama, may atong ang pa siya, may Alice Guo, may Kibuloy. Tama sa kanya ba si Kibuloy? Hindi pala. RTC pala yun. Atong ang sa DOJ pala. Pero, maraming pagpaparting na kaso ngayon. Baka mabulunan yung ombudsman. Kaya nga yung dati daw na naging naging ombudsman na pinalitan niya, ang daming mga nagrereklamo na yung mga lumalapit para imbestigan si ganito, imbestigan sa ganyan, magsasampa ng kaso, hindi pinapansin. Tingnan mo merong flood control. Tapos yung mga naiwan pa ni Martires na kaso. Tapos tinulugan pa. May libiste file pa siya ngayon. Yung kay libiste, sa kanya din ngayon yun. Sa kanya pinasa. Pero bago natin ituloy yun, San, kasi inabot na tayo ng oras, babalik tayo makaraan ng ilang saglit.